Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na ginawa mo na ang lahat ng tama pero parang ang kinalabasan, mali pa rin? Well, ngayon, pag-uusapan natin ang isang klasikong kwento mula sa Genesis 39. Ito'y tungkol sa integridad at kung paano ito nasubok sa isang napakatinding paraan. So ito yung tanong sa puso ng buong kwento natin. Anong gagawin mo kapag yung desisyong mong manatiling matuwid at tapat ay yun pa mismo yung naglagay sa'yo sa alanganin? Dito natin makikita kung paano ito hinarap ng isang tao. Okay, para talaga maintindihan natin kung gaano kabigat yung pagsubok na to, kailangan muna nating makita kung gaano kataas yung narating niya. Halika, simulan natin ang kwento sa sinaunang Ehipto. Isipin nyo nga yung pag-angat na to. Si Jose, hindi lang siya basta alipin. Isa siyang dayuhan sa isang lugar na hindi niya kabisado. Pero dahil sa galing at integridad niya, ang bilis niyang nakuha yung tiwala ni Potiphar. Umabot sa punto na ipinagkatiwala na sa kanya ang lahat. Mula sa pagiging pag-aari, biglang siya na ang naging tagapamahala. At dito, napakalinaw ng sinasabing dahilan ng tagumpay niya. Hindi lang dahil masipag siya o matalino, sinasabi mismo ng salaysay na kasama niya ang Panginoon. At itong ideyang to, na ang tagumpay niya ay galing sa isang bagay na mas mataas sa kanya, ito yung magiging susi para maintindihan natin ang buong kwento. Pero alam nyo naman, di ba, sa maraming kwento ng tagumpay, laging may kasunod na pagsubok. At para kay Jose, hindi to basta-bastang hamon lang. Ito yung susubok sa pinakapundasyon ng kanyang pagkatao. Ayan na, isang direkta at take note, paulit-ulit na alok. Dito na nagsisimula yung tunay na tensyon. Kasi hindi ito isang simpleng tukso na minsan lang dumaan eh. Isa itong panggigipit na araw-araw niyang hinaharap mula mismo sa asawa ng amo niya. So dito na talaga natin makikita yung banggaan ng dalawang magkaibang motibo. Sa isang panig, yung asawa ni Potiphar, purong personal na pagnanasa. Sa kabila naman, si Jose, katapatan. At hindi lang katapatan sa kanyang amo, kundi sa isang mas malalim na prinsipyo. Dito nakasalalay ang bigat ng desisyon niya. At pakinggan nyo to, ito yung sagot niya. At dito mo makikita kung ano talaga ang nasa puso niya. Yung pagtanggi niya, hindi lang yan dahil sa takot kay Potiphar. Ang pinakaugat ng desisyon niya ay yung pananaw na ang gagawin niyan to ay isang kasalanan, hindi lang sa tao, kundi laban mismo sa Diyos. Pero sa pagtanggi ni Jose, dito na sumabog ang sitwasyon. At ang isang ordinaryong balabal, yun pala ang magiging sentro ng isang malaking kasinungalingan. Isang simpleng piraso lang ng damit, pero itong balabal na to, ito yung magiging bida sa kwento, ang tanging pisikal na ebidensya sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Dito mo makikita kung gaano katalino yung kasinungalingan. Ginamit ng asawa ni Potiphar yung mismong ebidensya ng pag-iwas ni Jose, yung naiwan niyang balabal para palabasin na si Jose pa ang may masamang balak. Binaliktad niya ang buong katotohanan gamit ang iisang bagay. At yun na nga, yun ang naging resulta ng kasinungalingan. Para sa kanyang integridad at sa paggawa niya ng tama, ano ang naging gantimpala ni Jose? Ang madilim na bilangguan ng hari. Sobrang laking kawalan ng katarungan, di ba? At ngayon, nasa pinakamababang punto na ng buhay niya si Jose. Pero dito, sa gitna ng kadiliman, dito natin makikita kung paano ulit lilitaw yung pinakatema ng kwento natin. Pakinggan niyo yung salitang yan, ngungit. Iyan yung hudyat ng pagbabago. Kahit nasa loob siya ng bilangguan, hindi siya pinabayaan. Yung pattern na nakita natin kanina, umpisa na namang maulit. Oh, tingnan niyo to. Pamilyar ba? Yung mismong pattern ng pag-angat niya sa bahay ni Potiphar, eksaktong naulit sa loob ng bilangguan. Mula sa pagiging bilanggo, nakuha niya yung loob ng warden at siya na ulit ang naging tagapamamahala. Pinapakita lang nito na yung kakayahan niya at yung biyaya sa kanya hindi nakakulong sa isang lugar. So, kung ilalatag natin yung buong karanasan niya, sobrang linaw ng mensahe. Nasa bahay man siya ng isang opisyal o nasa bilangguan ng hari, pareho ang nangyari. Naging pununo siya dahil kasama niya ang Panginoon. Yung tagumpay niya, hindi pala nakatali sa lokasyon niya, kundi sa kanyang karakter. Kaya naman, ang kwento ni Jose ay nag-iiwan sa atin ng isang napakahalagang tanong. Sa sarili nating mga buhay, saan nga ba natin talagang sinusukat ang tunay na tagumpay? Sa posisyon ba na nararating natin o sa integridad at pagkatao na pinangawahawakan natin kahit ano pa ang sitwasyon?